na. Okay. Ako bang sa opening prayer? Ah, sige, kahit ako na rin. Para Sige. dire-diretso na kayo na yun. Ah, Okay. So, pagbalang gabi sa inyong lahat at ako'y nagpupuri at nagagalak sa Panginoon pagkat medyo nakakahinga na ako ng maluwag bagamat ako'y nahirapan pa rin na medyo may mga konting ubo pa. Pero kaya naman po natin uh, idaos ang ating Bible study. So, itong pag-aaralan natin is very concise and very short, but then I pray na ito ay magdulot sa atin at magbigay sa atin ng magandang aral at na mabubuhat magagamit natin sa ating pang-araw-araw. So, bago tayo umpisa ay tayo po'y dumako sa panalangin. Dakilang Diyos, aming soberanong tagapagligtas, kami po ay nagpupuri, nagdidiwang sa regalo ng buhay na binibigay mo araw-araw, ang iyong habag, ang iyong pagmamahal sa bawat isa, sa mga naniniwala sa iyo at sa mga hindi pa naniniwala, Panginoon. Ito'y isang regalo sapagkat pinibigyan mo bawat isa ng tsansa upang makilala ka. At hindi lang makilala ka, kundi makasama ka sa iyong susunod na pagbalik. Panginoon, sa aming maiksing Bible study, kami po'y nananalangin na i-guide mo kami sa banal na Santong Espiritu upang maliwanagan kami sa aming pag-aaralan. Gawin mo ko ang tungtungan mo lamang na at ang mouthpiece, Panginoon, sa iyong salita na na-prepare sa araw na to, na hindi po ako ang malaki o magbigay ng mensahe, kundi lamang i-expound natin at pag-aralan natin ang salita na nakaprepare sa gabing ito. Panginoon, pinabalik namin lahat sa iyo ng papuri at sa iyo lamang lahat ng gloria sa gabing ito. Purihin ka, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang verse natin, ang chapter natin para sa araw na to ay nasa Proverbs 7. So, maaari lamang na buksan nyo ang inyong mga Biblia o kaya sa internet kung meron kayo sa Google, punta po kayo sa Proverbs 7. Yan, Proverbs 7. Yan, pag-aaralan natin ang Proverbs 7. So, pag nandun na kayo, akin babasahin at sumunod na lang lamang kayo. I am reading from the NIV version. Proverbs 7. My son, keep my words and store up my commands within you. Keep my commands and you will live. Guard my teachings as the apple of your eye. Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister. And to insight, you are my relative. They will keep you from the adulterous woman, from the wayward woman with her seductive words. At the window of my house, I looked down through the lattice. I saw among the simple. I noticed among the young men a youth who had no sense. He was going down the street near her corner, walking along in the direction of her house at twilight, as the day was fading, as the dark of the night set in. Then out came a woman to meet him, dressed like a prostitute and with crafty intent. She is unruly and defiant. Her feet never stay at home. Now in the street, now in the squares, at every corner she lurks. She took hold of him and kissed him. And with a brazen face she said, today I fulfilled my vows, and I have food from my fellowship offering at home. So I came out to meet you. I looked for you and have found you.
I have covered my bed with colored linens from Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Now let's drink deeply of love till morning. Let's enjoy ourselves with love. My husband is not at home. He has gone on a long journey. He took his purse filled with money and will not be home till full moon. With persuasive words, she led him astray. She seduced him with her smooth talk. All at once he followed her, like an ox going to the slaughter, like a deer stepping into a noose, till an arrow pierces his liver, like a bird darting into a snare, little knowing it will cost him his life. Now then, my sons, listen to me. Pay attention to what I say. Do not let your heart to her ways or stray into her paths. Many are the victims she has brought down. Her slain are a mighty throng. Her house is a highway to the grave, leading down to the chambers of death. Praise God for His word. So, makikita natin to, this is just a recurring uh, theme about adultery. But then later on, we will see that it's wide. Bakit nga ba ganito na parating uh, tinatakal ng Panginoon ang adultery, and why does he uh, bakit niya ito i-connect parate sa idolatry ng Israel and idolatry ng mga tao. Sapagkat ang puso ng tao is a factory of idols. Hindi ito yung mga ribulto na nakikita natin. Hindi ito yung mga graven images na makikita natin sa mga simbahan ng Katoliko. Kundi ito ay patungkol sa mga bagay na pinupuri natin against yung dapat na pagpuri natin sa Panginoong Jesucristo. So, you see, alam ko iba-iba yung household natin sa bahay. You might have grown in a family where reads Bible every day. You might have grown in a family na nagsisimba every Sunday. Or you might have grown in a family that it's okay. O sige, magsimba ka anak, kami dito kami. Or magsimba sila, hindi ka nila isasama. Maraming mga household inalaw ng Panginoon. This is a common grace. Inalaw ng Panginoon ito. And I have grown in a family, in a household where you have both, na both stricto and at the same time we were fed with the Word of God. I grew up in a Catholic family, and I was supposed to be a priest na baby pa lang ako inaano na ako ng lola ko na maging padre. Dito yung mga And dito natin makikita na nung pinapalaki ako ng tatay ko, napaka-stricto ng tatay ko. Sobrang stricto na, as in talagang mag-uutos pa lang siya, meron pa lang siyang iutos sa'yo, nanginginig ka na hindi ka makapag-isip. Siyempre, alam naman natin yan. Lahat tayo dumaan sa adolescence, and hindi naman lahat ng tao ganun kabilis na mag-gets ka agad kung ano yung inuutos ni Ama. Sapagkat hindi pa naman natin nadadaanan kung ano tong mga inuutos niya. And he is just teaching. Ganun ang tatay ko. At takot na takot ako. And minsan, dahil sa katakutan ko, I misunderstood his love. I misunderstood how he was teaching yung wisdom, yung everyday na chores, yung everyday na craftsmanship sa paggagawa niya ng mga bagay-bagay. Then, later on, makikita ko sa buhay ko kung gaano pala kahalaga lahat ng mga tinuro niya. And may mga punto doon sa buhay ko na natutunan ko on the spot, and may mga punto sa buhay ko na later ko na lang siya na natutunan. But then, praise God, at purihin ng Panginoon. Sapagkat, alam nyo, yung mga tinuro niyang yun, ito ang isa sa mga naging pundasyon. And mostly yung mga biblical.
na every afternoon, uh, we would read the Bible, and he would teach us who are these people, sino sina Joseph, sino sina Moses, mga ganun. And those embedded in me that maalala ko that directed me to the gospel. So titingnan natin ito na itong Proverbs 7 na isa na namang katuruan isang ng isang ama. And we all know that gaya nga ng sabi ko, we have been brought up in many households, and let us be thankful na lumaki tayo kung saan mang mga pamilya tayo. But then, let us be thankful as well dahil dito sa Biblia na binigay ng Panginoon, ng binigay ng Diyos. This is 66 books. This is lots of books. Hindi lang isang libro ang binigay niya, kundi punong-puno ng aral kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo. Okay? So, yun nga. Another recurring na kagaya nung pinag-aralan natin back then, nung Proverbs 5, di ba? It's about adulterers again. Now here, dito sa pag-aaralan natin, ang mas focus nito is about the tactics. Okay? We will just run through, tignan natin kung ano yung mga tactics ng mundo, kung paano tayo attempt na ipagpalit ang pagmamahal at ang wisdom ng Diyos sa mga bagay na itinuturo ng mundo. Kasi gaya nga ng sabi ko, mari, sa tingin mo masama yung magulang mo sa'yo. And later on, maghahanap ka ng ibang pagmamahal. Might as be sa girlfriend, might be sa ibang pamilya. But then, dito natin makikita na iisa lang dapat ang paghihingan natin ng tunay na pagmamahal. Yung Diyos na nakikita tayo kahit na malayo tayo, kahit nakatalikod tayo, nakaharap tayo, nakikita tayo. Wala tayong maitatago. Okay. Dito sa verse 1, makikita natin na sabi niya, "My son, keep my words and store up my commands within you." Yun, parati niya pinapaalala niya to focus and on the protective power of a father's word. Yung parati niyang paalala. Oo, may mga paalala sa atin ang mga tatay natin, and it's very powerful. Hindi dahil lang galing sa ama itong binabasa ko, kundi galing sa Diyos mismo. Kaya it's very powerful. It's a reminder na talagang alam mo na totoo. Okay? And makikita natin sa 2, sabi niya, "Keep my commands and you will live. Guard my teachings as the apple of your eye." Alam niyo yung apple of your eye, yung mga nakikita natin yung mga sa movie, that how they love somebody else. Ganon dapat daw natin mahalin yung wisdom, yung mga commands ng Panginoon. Ganon natin siya mahalin, na kilalang kilala natin, na binibigyan natin ng pahalaga. And then makikita uli natin, sasabihin niya, "Bind them on your fingers, write them on the table of your heart." Sino mahilig dito sa sing-sing? 'Di ba? Pag meron kang, o kaya alahas, 'di ba? Pag meron kang sinusuot na, o kaya relo, 'di ba? Pag nakalagay sa kamay mo, tinitingnan mo parati, 'di ba? O karamihan pa nga sa atin, gusto na, minsan nasa eskwelahan tayo, tinitingnan na lang parati natin yung relo natin, kailan kaya ako uuwi? Ganun, 'di ba? 'Di ba? So, let us see it as like an ornament in our body, in our self, na it will remind us, okay? It will remind us yung katuruan ng Diyos. Ganyan dapat natin siya tignan, na isa siyang palamuti at itatak natin daw sa ating puso. Kasi nga, yung sarili nating puso, rebellious yan eh. Meron tayong sariling notion na kaagad na habang sinasabihan pa lang tayo ng magulang natin, "Walatahan." Hindi, meron akong alam na tama. So, sabi ng Diyos, hindi. We have to follow His commands. And that is what is to have to be embedded in our heart. Yun dapat yung nakalagay sa puso natin. Hindi yung sarili natin na,
galit ako, ganito, ito yung decision ko, ito yung tama para sa akin, ito yung susundin ko. But then yun nga sabi niya, sabi nung speaker dito, that we have to listen to the command of God and put it on our hearts. Replace the things that are in our hearts. Replace the pre-notion. Replace yung nandun pa, sinasabi pa lang sa atin ng magulang natin, bago pa lang tayo sumagot. We have to think, saglit, kahit tama ako, hindi. I have to guard my heart. Okay? 4, say to wisdom, you are my sister. And to insight, you are my relative. Ganyan dapat natin mahalin at ganyan dapat natin pahalagahan ang karunungan, ang wisdom. Kasi kailangan, alam niyo kung bakit, meron ako na-post no isang araw, sabi ko, very rare na sa mga tao ngayon ang common sense. Okay? Which is common, di ba? Dapat common sense. Common. It should be found and madali siyang mahanap. Madali siyang maisip. Okay? Pero hindi Alam niyo kung bakit natin nawawala ang common sense ng tao dito sa mundo? Sapagkat mas gusto nila yung madaling isipin. Gusto nila yung masayang isipin, yung mga nakakatawa, yung mga hindi seryosong isipin. Pero hindi nila alam that the joy, yung kaligayahan ng madaling makaintindi ay napaka ganda nun. Nung nagkasala si Adam at si Eva, they were estranged to God. Hindi nila maintindihan si God dahil nga naging strange na sila sa Diyos. So, in order for us to be able to know our speaker, our God, kailangan natin siyang makilala. Okay? Like a sister, like a relative daw, yung wisdom. Parang kung paano mo kakilala yung tatay mo, yung mga kapatid mo, madali mong ispelingin. Madali mo siyang maintindihan. Hindi pa lang nagsasalita yung kapatid mo na tumingin pa lang sa'yo, may papaabot na siya sa'yo. Or kahit na hindi mo nakikita everyday yung relative mo, alam mo, si ganito, yan That's how we have to know wisdom. Okay? 5, they will keep you from the adulterous woman. Ito na. From the wayward woman with her seductive words. So, dito tayo mapupunta. Sabi ko nga, bakit kaya parati na lang adultery yung pinapasok dito? Makikita natin, pag binasa natin ang Old Testament, na parating ang dinidil ng Panginoon or may paulit-ulit siyang words doon, it's about idolatry. Or you idolatrous you people, you adulterous people. What God is seeing here is yung mga tao na instead na dapat siya ang minamahal, si Lord, si God, si Yahweh, siya dapat yung minamahal, mas pinipili ng mga tao yung sinasabi dito na parang adulterous woman. Okay? What is adultery? Adultery, pag titignan natin ang adultery, dinefine ni Jesus yan na tumingin ka pa lang sa babae lustfully, that's already adultery. Okay? So I'm generalizing all of this not only for adultery alone, but for every sin na pinapabayaan natin na mangyari. So tandaan nyo maaring sa atin nagpadaan na sa adultery or maari sa atin nagkakaroon ng mga ganon na notion na iniisip pa lang natin, crush natin to, but we are thinking it lustfully. Or might as be meron nang na fall na sa adultery and they are suffering yung hirap ng buhay kasi nakagawa na sila ng adultery and they have an instant family na hindi nila na idaan sa tamang order na magkakaroon ng kasal bago sila gumawa ng anak.
Okay? Or might as be meron sa atin ay they are still committing adultery. Na akala nila it's okay to live in, to do premarital sex. Napaka explicit ang Panginoon, lalong-lalo na sa New Testament, na hindi makakapasok sa langit ang mga sexually immoral. Kaya nga, ang regalo ng Panginoon, sabi niya, kung hindi mo kaya yung passion na yan, kung hindi mo mapuspusan yung passion mo, na gusto mong gawin na yung pagiging mag-asawa, at you are now in that right age, then marry na lang kaysa mag-rehearse ka. Okay? So yun, babalik tayo dito na nagwa-warn yung speaker about adulterous woman. And dito, iba naman yung pag-aaralan natin. Hindi ka kasi kagaya nung mga nasa Proverbs 5 na dinescribe niya lang pinapalayo ka lang doon sa adulterous woman. Dito pinapakita niya kung ano yung mga traits nitong adulterous woman na to. Tandaan mo, hindi lang adultery itong topic natin ngayon dito. It's about sin na maaari na akala natin simple lang pero nagagawa natin. Now 6 here, it symbolizes the Father's distance and captures his unique perspective. I ever wonder, parati na lang anak ha, ganito, anak, parati na lang ganun yung ibang tatay, di ba? Parati tayong pinaalalahanan. Take it on the God's uh, perspective. God is seeing the whole world, okay? And He knows what you are doing. Hindi mo maitatago yun. Magkumot man kayo, magtago man kayo sa liblib na kuweba, alam niya kung ano yung ginagawa niyong masama. And we see here the Father, much like napakinggan nyo na ba yung Johari's window? Yung Johari's window, it is a secular thought na yung kaibigan nyo parati kayong winawarningan sa mga things na hindi nyo nakikita sa likod nyo, di ba? Akala mo ginagawa mong tama pero mali pala yung ginagawa mo. That is how Johari's window is. Kaya kayo pinapayuan ng isang kaibigan nyo kasi nakikita niya yung kamalian mo sa likod mo. So, eto naman, it's a blessing because, yun nga, before pa lang tayo pinanganak, alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa'yo. Kaya, it's a blessing to have the Bible. Okay? 7, the other proverbs focus on the consequences, but this instruction shows how the simple are caught easily by adultery. Sino yung mga simple? Di ba sabi ko nga, back on our previous Bible studies, yung simple, yung mga tao na nagpapaniwala sa wisdom ng mundo, sa wisdom ng mga FB, sa wisdom ng social media, ng Instagram, ng YouTube, lahat. Napakaraming mga nakakalat dyan na wisdom. But rarely do we think about to see yung tamang wisdom na binigay sa atin dito sa banal na kasulatan. And this does no longer apply only for the prostitutes. Kasi sabi niya dito, the woman, bumaba daw yung lalaki, bumaba yung lalaki, and there was a woman who is dressed in prostitutes. Now, you know, nowadays, lahat na lang ng bagay sa mundo, paglabas mo pa lang, everything is sexualized. Okay? Wala kang makikita kahit sa mall na poster pa lang ng damit, hindi na siya modest. Kailangan maging revealing para lang mapatingin ka, wow, ang ganda nitong babaeng to. Wow, ang pogi, ang sexy nitong lalaking to. Bibili ako ng damit na ito. Wow, ang galing ng singer na to. Ang ganda-ganda niya. You see, instead of the proper advertisement ng art, which is art is a gift of God. It's a moral gift of God. Ang nangyayari, instead na yun ang nafo-focusan, ang tinitignan mo, kaya ka mapapabili nitong album na to, kaya ka mapapabili nitong
na itong damit na ito dahil nga na-attract ka nung sexualized na image. And seduction involves the deceitful show that attracts the victim while same time concealing the real intent. Nakatago si Satan. Yung real intent niya is punuin niya yung puso mo ng kasamaan. Kaya it's okay. Hindi ako nagiging parang legalistic na, "Oy, wag na kayong mag-Facebook ha, wag na kayong tingin-tingin ng mga videos diyan." But you have to guard your heart, what you are feeding yourself. Because just gaya nga ng sabi ko back then, many of us here in our Bible study, merong mga 30 years old, my 40 years old, my 50 years old, we have uh, conjured up, we have collected so many junk mula pa lang sa pagkabata natin hanggang sa paglaki natin, at na ang habang binabago ng Diyos, ng Panginoon Diyos ang ating puso, yung pusong bato na gagawin niyang flesh para lang makaramdam at makaintindi sa kanyang mga salita, kailangan nating tanggalin isa-isa yung mga natutunan nating mali. Kaya we have to guard our hearts, guard our eyes when we see things outside. Ganyan yung pagtitingin natin. Ganito yung pag-remind nung speaker dito, nung father dito, yung father image dito sa Proverbs 7. Yung pag-remind niya, wow, yung makikita mo sa labas is enticing. Okay? Yun natin. Verse 11, sabi niya, she is unruly and defiant. Her feet never stay at home. Now in the street, now in the squares, and it's lurking everywhere. Makikita natin yan. Hindi lang sa sa gaya nga ng sabi ko, hindi lang sa social media. Makikita natin sa mga kaibigan natin yan. Mga ibang kaibigan natin na instead na they are spending their time with their families, makikita natin nagsisilabas sila at nag-uubos sila ng oras nila, nag enjoy sila. It is good to have leisure sometimes, but makikita natin na ang isang gamit ng kalaban ay napaka visible sa kanya, yung kasamaan. Okay? And as the same chapter, sa chapter 12, the same lies na paulit-ulit na sinasabi niya sa chapter 1, di ba? Chapter 1, naalala niyo yung magkakaibigan sa Proverbs chapter 1 na niyayaya nila na sumali sa isang gang yung kaibigan nila. Ganyan din ang pag-entice, ang pagsabi ng kasinungalingan. Now, in the street, now in the squares, she took hold of him and kissed him. Makikita natin, akala lang natin na may mga napaka-safe na, no? Okay, napaka-safe lang na nasa labas tayo, napaka-safe na nanonood tayo ng mga videos na may mga uh, naghahalikan, may mga sexual sins or whatever. Okay lang yan. Okay lang yan. Yun ang nasa puso natin. Yun ang ini-instill ng kalaban, ng demonyo sa atin. But hindi yun dapat ang pinapasok natin sa puso natin. Pagkat the way that we see things, na hindi natin ginagard ang sarili natin, na nanonood tayo ng mga lewd na panoorin, ay parati lang natin pinapasok sa puso natin na it's okay. And that later on, that okay, ginagawa mo na rin pala. Okay. Verse 14 says, "Today I fulfilled my vows and I have food from my fellowship." Makita natin, there's a warning for that. Na itong babaeng to, sabi niya, "I have give my fellowship offering." Nagpapaka-religyoso siya. Kasi dito, okay, makikita natin dito sa sabi nung prostitute, na sabi niya, nagbigay na ako ng offering ko sa Diyos. Kaya meron pa ako mga tira-tirang pagkain doon. Halika doon sa bahay namin. You see, this is visible in any place. May mga iba tayong makikilala na kaibigan natin na they may seem religious, okay? Some may use religiosity to entice us to adultery or idolatry, or the other way around, na sabi
ganun din na isipin mo, ikaw na believer, dadalhin mo yung kaibigan mo, "Ay, sige, liligawan ko siya, mababaguhin naman siya ni Lord para maging kami." But that is not how the way it is. Okay? Hindi dapat natin pinangungunahan ang ating Panginoon. That is why we ought to check doubly of the intent of one's heart, both yung heart natin at yung heart ng mga kaibigan natin. Okay? May mga ganun na pagkakataon na akala mo they are very concerned with you, or akala mo you are also concerned with them, para lang dahil mga gusto mo siyang maging kasintahan, sige, dadalhin mo, mababago siya ni Lord. That is now how it is. If you want to follow Jesus, if you want to follow the commands of God, you have to know God first before being able to take somebody else and, "Ay, alika, unbeliever na, dalhin na kita sa church. At pag nagkain laban tayo, papakasal tayo." Do you think uh, pag naging happy ending sila, nagkakasal sila, at hindi pa converted yung babae or yung lalaki, will there be a proper glorification for God? Naging masunurin ba sila kay God? No. Ang magiging nangyari dun is you have been adulterous, you have been idolatrous. Instead of following God, you have followed your own heart. And some may just come and pretend they too are religious, you see, and will change. But the truth is, they just want to come there to fulfill their adulterous arc. Okay? 15, what does 15 say? In 15, it says, "So I came out to meet you." Sabi nung prostitute po, "Lumabas ako para makita kita. And I look for you and I've found you." Makikita natin yan, paulit-ulit yan. May mga ganyan manligaw na, binigay ka ng Diyos para sa akin eh. Sabi niya, it was just too late. It was too late. Hindi lang tayo nagkakilala. Okay? The moment that we are not, hindi tayo faithful sa Panginoon, how can we be faithful with our partner? Okay? Kung sa Panginoon pa lang hindi na tayo faithful, inunahan na natin siya. Inunahan na natin siya na we are doing premarital sex, we are doing these things, at tayo nag-aayos ng sarili nating buhay. Tayo ang mas nasusunod kaysa sa magulang natin. How can we be entrusted? How do you think can we be entrusted with true love? If the true love na hinihingi ng Panginoon, na mahalin mo siya with all your heart, with all your soul, with all your mind, and sumablay ka na. Diba? So some entice us with flattery. Pinapalumitihan yung puso mo. Binibigyan ka ng mga flowery words. Ikaw naman, okay lang. Mahal ko na siya. Ay, okay lang na magkasala ako. Kasi punong-puno naman ng butterflies yung tiyan ko. Some entice you with riches, with things, with gadgets, promises that only last for a day. Okay, ganun itong adulterous woman na ito. Okay, so see, the adultery is not only inside na mag-asawa na, meron ng adultery, meron kang ibang tinitignan na ibang gustong babae or lalaki, or ang adultery is very wide. It starts with us. It starts with you, children, or it starts with the young adults. Kung paano natin biglan ng halaga muna yung salita ng Diyos before being able to know what true love is. And showing you this enticing things, the adulterers makes you believe that you should not miss on these things. Ganyan ang katuruan ng kalaban na hindi mo dapat mamiss to. Naku, habang bata pa tayo, habang mapusok pa tayo, gawin na natin to. Ganon ang gusto ng Juan. At alam ko, lahat tayo may mga
iba sa inyo, madadaanan nyo yan. Madadaanan nyo yan. May mga mamimit kayo na manliligaw sa inyo o um, liligawan nyo, and they would be the one, instead of pulling you out of sin, they are the one who will be pulling you into sin. Sasabihin nila, wow, this is our first time. Wala si nanay, wala si tatay. We can do this all by ourselves. But gaya nga ng sabi ko, from the beginning, God is looking at you. God is at your, looking at whatever you do. Kahit saan kang kuweba, saan ka mang kubot o saan bahay ka magtago, alam niya kung anong ginagawa mong kasalanan. Kaya ganyan na lamang pinapaalala ng father image dito, yung nalayuan mo itong adulterous woman na to. See? And that is why Jesus says that we should not focus on things that moth eat. Diba? Kasi marami dito sa mundo ngayon ang pwedeng kapalit ni God sa puso natin. Hari yan, mga gadgets, mga kahit trabaho natin, kahit mga minamahal natin sa buhay. Instead na si God ang paghugutan natin, ang pagkunan natin ng karunungan sa araw-araw. Sapagkat paggising nyo pa lang, sabi ko sa inyo, magkakaroon kayo ng mga classes ng mga magulang ninyo. Or magkakaroon kayo ng mga makakausap nyo, ng mga customers nyo o katrabaho nyo. Every day, there's always this test. There's always a test of our faith. There's always a test pointing you to God. And that hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Maaring masagot nyo ang magulang nyo, maaring makipag-away kayo sa katrabaho nyo, maaring makaaway nyo ang customer nyo, ang asawa nyo. And how can you avoid this? You can only avoid this by always dragging yourself and putting that wisdom beside you always. Gaya nga na sabi niya, ilagay mo parang singsing na paggising mo sa umaga makita mo. Parang relo na paggising mo sa umaga mo, yun parati ang makikita mo. Yun ang mapapaalalahanan mo na yung wisdom ng Panginoon. Okay? Kaya parating pinapaalala ng Panginoon na instead na ang pagtuunan natin ay mga bagay na nabubulok, ang pagtuunan natin ay the things of heaven. Okay? Verse 18, a sexual relationship, okay? Yung ino-offer kasi dito nung adulterous woman is a sexual relationship without restraint. Wala daw makakakita. Walang makakapigil. And we all know that this is not the design of God. The design of God is true love to Him before doing things that are not designed for you. Kaya nga, gift ang marriage eh. Alam niyo ba kung bakit nagdadamit ng maganda, ng magara para sa kasal? Dalawa lang ang pinagdadamitan ng maganda. Isa sa kasal at isa sa burol. Bakit ito? They are both gift from God. A gift from God na yung sa marriage, a gift from God because you are now with the one that God has given to you, that you have waited for, and that you have prayed for, and a believer. Second, bakit nagdadamit ng maganda? Puti, para sa pagkamatay. This is the preparation to meet your Creator. And it is also a gift and a celebration because you have ended to have a suffering here. And you will meet your Creator and He will judge you according to you believing in Christ. Okay? And we shall only, tandaan natin, we should only enjoy the true sexual na practice
inside marriage alone. Okay? Kasi doon, paulit-ulit ko na lang nasasabihin, you show your trustworthiness to God when you save yourself for the one that is rightfully yours, rightfully for you. Diba? Not rehearsing, but waiting patiently. Verse 19, the obvious confession from an infidelity shows how untrustworthy this kind of people are. Makikita natin kung paano na lang mag-entice ang kalaban, ang mag-tempt. My husband is not at home. He has gone on a long journey, sabi nung prostitute, nung adulterous woman. Okay lang, wala yung mga magulang ko. Let us do this. Kaya sabi ko sa inyo, very important parate. Those, especially to you young adults, na if you do not see love from your parents, go to God and ask for love because He is full of love. He is full of love and that is already epitomized in Jesus Christ. Doon na pinakita na niya yung full love niya na sinacrifice niya yung anak niya. Kaya wala kayong makikitahan ng tunay na ibang love. Maraming fake love dyan na mabibigyan kayo kahit magagandang kotse. Pero they cannot give their son to you. Just like how God has given His only Son. So, babalik tayo in order to be able to para malayuan itong tentasyon ng adulterous woman, itong mga promises niya. We have to seek God first. Okay? They may come in many forms. In friends telling you, come here, let us talk about this because they are not around. Okay? O hindi lang to sa idolatry, 'di ba? Meron tayong mga kaibigan na ganyan na sige tara, dito tayo, usap tayo kasi wala siya dito. 'Di ba? 'Di ba ano yung sinabi ko back on our last Bible study? That sin starts from small things. Okay, it might be start in gossip and then it will go further and further. Later on, hindi mo na malalaman, mamalayan. Grabe na pala yung pagkakasala mo. Okay? Temptation lures you away from the jealousy, the husband partner, in the case of, in this text, it's God. Okay? Yung temptasyon ng kalaban, it lures you. Oh, wala dyan yung asawa ko. But you know, gaya nga ng sabi ko, parating kinukumpara ang adultery sa idolatry. Kasi nga, God is a jealous God. God wants to be loved alone. Siya muna. Siya ang dapat na minamahal. And what does that, the enemy says? It gives you a different kind of love and drags you. Instead, being faithful sa iyong Diyos, being faithful to your husband, being faithful to waiting for your marrying time, waiting for your proper age. Instead of doing that, what do? We go ahead of God. We would stay up all night studying. Naalala ko, uh, the time that I have known the gospel, grabe, and I would pray na maging yung kaligayahan nyo din ito. There's something that I miss back in Saudi Arabia with my old friends is the the hunger for wisdom. Yung kung pwede lang araw-araw kami magkakape sa Dunkin Donut na mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam natin, hindi natin ito nagagawa parati and we are also blessed na meron tayo nitong online Bible study. But I encourage you na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi sabi ko sa inyo, it's very comforting and it will lead you to your right decisions, lalong-lalo na sa buhay ninyo. Imagine nyo, itong mga kaibigan kong to, we would stay up all night
minsan alas 2 na kami umuwi, and we were studying the Word of God sa Dunkin Donut. Tapos nakikita namin yung mga ibang Arabo, nandun sila, hindi nila alam na may nag-aaral pala kami ng salita ng Diyos. So, long are the days na may ganun. Sana at dalangin natin na magkaroon ulit tayo ng time para makapag-aral na mga ganun, makalabas tayo and to have coffee and study outside. That would be nice. But for now, cherish this online Bible study. So dito natin makikita sa 21 na the deceitfulness with the persuasive words she led him astray. She seduced him with her smooth talk. Very repetitive na ganyan parati. Ang walang ibang new trick ang kalaban eh. Walang new trick ang demonyo. Kung ano yung trick niya nung tinempt niya si Adam and Eve na you will become gods. Okay? Yun din lang yung technique niya hanggang ngayon. Yun lang. Pinapalamutian niya. Iniiba niya lang yung itsura. Pero iisa pa rin lang yun. It is pulling you away. Instead of knowing God, you will just pull away and just find other wisdom from the world. 22. All at once he followed her like an ox going to slaughter, like a deer stepping into a noose. 23. Till an arrow pierces his liver, like a bird darting into a snare, little knowing it will cost him his life. So, maaring yan nga, sabi ko, maaring may mga kasalanan tayo na napapabayaan natin, mga tentasyon na napabayaan natin. And have you ever seen yung mga napana, yung mga natamaan ng pana, mga namamatay sa pana sa mga medieval movies, or might sa mga bagong movies ngayon? Alam nyo yung pagkakapana, yung pana, mayroon siyang tusok na didiretso sa katawan at hindi mo yun pwedeng hilain. Kasi pag hinila mo yun, punit uli yung laman na lalabasan niya. Kasi pabaliktad yung arrow. Pabaliktad na yung tusok ng arrow. So pag hinila mo yun, punit na yung ano. At hindi mo yun basta-basta mapupunit. Na-try nyo na ba yun? Na-prick kayo ng isang wood sa daliri nyo? Di ba napakahirap tanggalin? Kasi dahil yung fingers natin o yung body natin ay napaka-compact yung skin. Pag natusok tayo, hindi mo yan basta-basta mahihila kasi sumasama na yun dun sa katawan na parang nakakompress na nakaipit. So, ganyan daw ang arrow ng kalaban, ang arrow nung adulterous woman. Akala mo, natamaan ka, okay lang, putulin ko lang, okay lang, hindi ako mamamatay. Pero alam nyo ba na ang mga napapana back then, hindi na nabubuhay. They may live few days, but later on, patay na sila. Dahil nung time na yun, wala pang mga penicillin, wala mga ganun. So this is what the writer is saying, na ganyan ang enticement, ganyan ang tentasyon ng kalaban. Akala mo okay lang. Akala ko okay lang tong ginagawa namin. But then comes judgment. What will you do? But here, nagkaroon ng bunga yung idolatry mo, yung adultery mo, yung idolatry mo sa buhay. Nagkaroon ng bunga. Ngayon, sisisihin mo ang Panginoon. Sabihin mo, ay, pinabayaan mo ako, Lord. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Dahil sa kasalanan na ginawa mo, dahil sa kasalanan na pinabayaan mo, na matusok ka, yan ang ikamamatay mo. 20, malapit na tayo. So, dito natin makikita sa 26. To avoid the adulterous woman with her motivation, we have to avoid her by
by always treasuring the wisdom that is being taught, especially in the Bible. Seek God's word always. You know, yung adulterous woman, ang 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 bedroom niya is is not a place of pleasure. Maaring ito mga kasalanan na napababayaan natin sa puso natin. Akala natin ay napakasarap. Okay to. We are in love. We are doing this. I'm following myself. Pero at the end of that day, you will feel that you are in a battlefield of corpses. That you feel that you are filling up memories of pain, memories of suffering. And later on, you are being destroyed by your own sin. Diba? Napakasakit nun. Okay? Napakasakit nun. Na baka dumating ang Panginoon, ang pagkakataon, huli na ang lahat para magsisi tayo, para magrepent tayo sa ating kasalanan. That is why this is not only for adultery alone, but for vast of sins, vast temptation sa buong mundo. Na paano natin maiiwasan ng mga to? Parati natin na pangalagahan at ilagay na palamutin at itatak sa puso natin ang mga salita ng Diyos. Sin has birth to so many kinds of death. Ano to mga to? Diba? Sin, promiscuity, sex outside of marriage, and giving away to the foolish enticement of the world have brought so many sickness sa mundo. Ano to mga to? TB, AIDS, mga sexual transmitted disease. Bakit ito nag-boom dito sa mundong ito? Because man, instead of following God, follows his own self, follows his own pleasure, yung tawag ng laman, yung tawag ng paghanap ng ibang pagmamahal sa ibang lugar. Dami. May mga namamatay pa nga sa online gaming, 'di ba? Naalala niyo yung namatay sa na Korean sa kakalaro niya. 'Di ba? What are these? I am not hindi natin pwedeng isa walang bahala na hindi yan. Sobrang lang ng paglalaro yun. But then, it's a result of sin. It is a result of foolishness. Okay? AIDS. Bakit ito? Pinabayaan ng tao na mas pagbigyan yung tawag ng laman niya, nakipagtalik siya sa ibang hayop. At dyan kumalat ang AIDS. And dahil kumakalat na rin ito, dahil nga sa pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. So nakikita natin kung gaano kalawak yung damage na gagawin ng kasalanan. See what sin. Tingnan nyo kung ano ang ginagawa ng kasalanan. Kamatayan, kaparusahan, at paghihinagpis. You know, God has a solution for everything of this. It is through Christ alone. Not by praying repetitive prayers or praying to idols. No. He has given His Son, Jesus Christ. He has given His revealed Son for sacrifice for our sins. And we are so blessed. Sabi ko nga, He has given us so many books inside one book. This is a collection, a library of books in just one book. Okay?
but then it is a blessing. It is a gift from God, and we have to treasure it and always keep on to read your Bible. So, if anyone of you who does not have your Bible, or maybe sa app man kayo, or mga bago pa lang kayo na umatan dito, we pray that you will be able to consider to put an app on your phone and start reading. We will also upload our previous Bible studies here. And I thank God for this wonderful proverb today. Though it may seem heavy, but the comforting word here is that we have our refuge. It is here. It is God has revealed through Jesus Christ, and it is written in a book. So, maraming salamat po sa inyong lahat, and let us ask Pastor Jay to close in prayer. Thank you, Brother Ryan. Ano, mag-pray na tayo? Do you have questions? None. Wala. Sige. Tayo manalangin na. Tayo magpapasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami pinapapasalamat sa gabi ito. Salamat sa paggamit mo kay Brother Ryan. Kahit na siya ay inuubo, ngunit ginamit niyo po siya, kinasangkapan niyo po siya, Panginoon, at naging malinaw at napakaganda ng Bible study ngayong gabi. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong salita sa puso ng bawat isa, at naway mananatili yun, at hindi sila sway ng away. Ang salita niyo lagi ang siyang magpaalala sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos namin na mabuti sa langit. At salamat dahil sa pamamagitan ng anak na si Jesus, kami po ay mayroong kalayaang makalapit sa inyo. Naway mahabag kayo sa mga kabataang ito, lalo na sa mga ilan sa kanila na hindi pa mananampalataya, na wala pang relasyon sa inyo. Naway paunawan niyo po ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, na makilala nila si Jesus at sila manampalataya kay Kristo Jesus lamang. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang buhay, patuloy niyo po silang itaguyod at maging sa kanilang pag-aaral. Naway maging matagumpay sila sa kanilang buhay na ito, ngunit higit sa lahat sa kanilang relasyon sa inyo at sa iyong anak na si Jesus. Pagpalain niyo kami sa gabing ito, bigyan niyo kami ng magandang kapahingahan, bigyan niyo kami ng magandang kalusugan, palakasin niyo si Brother Ryan na siya ay lubusang gumaling, gayon din si Jomar na hindi na nakapakinig din dahil nasa hospital pa rin siya. Naway pagpalain niyo si Jomar, gayon din si Jamjam na may karamdaman din dahil sa side effect na vaccine, naway ito'y malampasan niya, siya ay nilalagnat ngayon. Gayon din po si Pastor Mike na hindi maganda yung kanyang nararamdaman ngayon. Dalangin namin na palakasin niyo po siya physically at naway patuloy niyo po siyang gabayan at pagpalain. Salamat, Panginoon, kung may mga karamdaman pa, ilan sa mga ngayon sa amin, naway kayo po ang patuloy na magpapagaling sa amin. Hinihiling namin ang iyong patuloy na pagpapala sa gabing ito. Bigyan niyo kami ng magandang kapahingahan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa inyo.